Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po'y 19 ng Nobyembre, araw ng Miyerkules sa taong 2025. Magsama-sama po tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM katambayan nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4 Vivo ang bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, barangay Ibabang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At magandang umaga din kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez at Congresswoman Ana Tina Talavera ng Alona Party List.
good morning din kay Boss Marvin Pasahol, good morning. Miss Babylin Forte Mahal na maagap gumising, good morning. At Twin Rogelin Forte Chavez Unica Iha, tulog pa. Ay, napakaulan po sa akin kinatatayuan ngayon. Bumubuhos po ang ulan. Dinidilig ng langit ang kalupaan. Ay, sa ating mga naninindahan sa palengke ha, kung saan naroon ng 90.3 Magic FM na sabay tayong napapakinggan at napapanood sa Facebook Live. At sa bahaging technical, good morning DJ Breaks, ang aga po rin. Sa mga nagtitinda ng gulay, prutas, at karne isda, dyan sa Lucena Public Market, nako, bili na kayo. Saan nakikinig sa atin sa Purok Central ha, kaya Kuya Dante Valoria, yung kanyang pamilya, good morning. Kung saan maganda ang mga parol ha, yung mga parol na nakadisplay dyan sa madadaanan nyo pag kayo ay galing lungsod ng Lucena, ay ito ay kinakaliwa at makikita nyo yung mga kumikislap na lalo kung hapon. Okay, kay Arlene Gallardo Santiago, kumusta na ba dyan sa Isabela? Hindi pa ito Isabela, ito yung taga Aurora Province. O kumusta yung mga dinaanan ng bagyo? Ano, kumusta na kayo dyan? Isa rin itong masipag na BHW eh. At kay Leonora Perida Monsanto, good morning. Ang sabi niya dito, good morning po sa maulang umaga po. Ingat po. Lagi at magdala ng payong at pawa panangga sa ulan. At sa aking paring Jerry Marasigan na happy anniversary sa inyong mag-asawa. Ito yung masipag na provincial director ng Cavite sa TESDA. Oy, na speaking of Cavite ang aking isa pang kaibigan dyan provincial director din ng DILG naman, Engineer Danny Loblesa, good morning. Ay, batiin na rin natin ang mga taga-barangay Babang Dupay yung aking inaanak niya sa Pag-asa kay Jerry Boy Vision dyan sa Purok Riverside, good morning. Daming nakikinig sa atin sa barangay Babang Dupay, mga naka-tune in sa radio, minsan ay nasa online. O yung mga nasa online natin kay Rico Lodi Puno Mesa ng Tarlac, good morning din. At syempre yung ating mga kaibigan dyan sa probinsya ng Cavite, marami tayong taga-subaybay dyan sa Cavite. At kumusta na? Wala talagang forever sa politika. Bakit naman walang forever sa politika mga kababayan? Alam niyo ho ba kung bakit? Alam niyo naman po yung naganap na itong revelasyon ng ating mahal na Senador Amy Marcos ay talaga namang naging usap-usapan sa buong social media at hindi na sa social media, pati na rin sa itong tinatawag natin na mga marites. Sari-sari po ang naging opinyon at ang mga opinyon ay hindi matatawaran. Bakit po ba? Ay magkapatid po sila eh. Pero sa isang banda, yung ating mga nabasa na tulad itong mga post sa atin, itong comment may nag-post kasi tayo ng walang forever sa politika.
nag-comment dito yung ating isang kaibigan, ano po, itong si Christopher De Leon ng Barangay Babang Dupay. Ang sabi niya, ang batas ay batas. Ang mali ay mali. Ano po? Ayun sabi mali. Kahit kailan, hindi maging tama yan. Si Madam Amy Marcos, good senador, mabuhay ka sana at marami pang kagaya mo. Kumbaga, may mga taong humanga doon sa ginawa nito ni Senator Amy Marcos. Sa kabilang banda, yung sinasabi ng delikadesang para sa kadugo ay sa kinagis ng kaugaliang Pilipino, ay marami nga naman ang medyo konserbatibo na sinasabing kadugo mo yan. Pero kung iisipin natin mga kababayan, paano na yung itong mga may mga anak na adik, hindi nila may pahuli sapagkat sinasalang-alang nila ang kanilang pamilya. Hindi nila mapa-rehabilitate o yung hindi nila madala sa mga rehabilitation center sapagkat sila ay nagdadalawang isip at nagkakaroon ng kahihiyan. Pero kung titignan natin itong ginawa ni Amy Marcos, ano po, ay dalawang sentimiento yung lumalabas sa Pilipino. Dahil merong nagsasabi na, bakit mo ginawa yan na iyong kaduguyan? Sabi naman ng iba, dapat mo lang gawin yan, alang-alang sa paglilingkod sa bayan. Pagdaan po natin, si Senator Amy ay isang lingkod bayan. At ang kanyang kapatid ay lingkod bayan din. Kaya nga, baka ito'y magiging isang panuntunan o paninindigan ng iba pang mga politiko na magkakapatid na nanunungkulan sa ating bansa. Hoy, ito na nga si Manny Pitalino. Kumusta na ba dyan sa Cavite? Ay, meron na chat na naman sa atin. Pasasalamat muli kay Congressman David J.J. Suarez ng mga saryayahin sa mga programa at proyekto. Hoy, ito naman, taga Lucena City. Salamat po at ako po ay napasama sa tupad. Opo, at malaki pong tulong ito sa aming pamilya dahil kami po ay kulang sa nagtatrabaho sa aking pamilya at ang matatanggap namin ay makakatulong lalo't higit ngayong Pasko. Aba, may punto nga naman itong mga tao. Kaya nga yung ibang mga nagpo-programa at proyekto, ito may mga chat to sa atin. Kaya patuloy mo lang, Congressman David J.J. Suarez. Siyempre, habang tayo nagtatalakay ng kay Amy, ay ito na mga nagchat-chat sa atin ay binibigyan natin daan dahil nakakahiya din naman po na sila ay sumusubaybay tapos hindi natin mababasa ang kanilang mga message. Dahil sila naman po ang oras na nakalaan sa atin, 30 minuto. Kaya mga kababayan, tingnan din natin. Pero mamaya abangan nyo yung tatalakayin ko. Yung tatalakayin ko po na isang bago pagkatapos ng balita. Ito alam nyo ba na hindi ang kahirapan ang magpapabagsak sa Pilipinas, kundi ang kasakiman? Ito napakaliwanag po, kundi ang kasakiman. Ano po? Itong kasakiman at paggamit ng kapangyarihan, yaman at impluwensya ng ilang tao. Mamaya po, abangan nyo yung aking magiging pagtalakay. At sa balita ngayong araw na ito, Pangulong Marcos hindi magbibitiw. At sa karagdagan pa, Sandro Sabanat ni Amy, asal lang hindi tunay na kapatid.
At Supreme Court, ibinasura ang hirit ni Bato na ilabas ang ICC warrant. At ito ang mainit na usapin. Hair follicle test kay Pangulong Marcos, tinabla. At sa editorial natin ngayon, dapat unahing ipagawa ang mga nasirang classroom. Yan na nga. Ang detalye sa ating pagbabalik. So, Manny Pitalino, pakinggan mo. Mabaylo Piñano, good morning ng Barangay Babandupay. Louie Laguno na nakalatune in sa atin. At syempre si Freddy Bravo na nakikinig sa balita, good morning. Manila, Philippines, hindi magbibitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng panawagan ng mga grupong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na bumaba ito sa pesto. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na hindi kailangan pang i-memorize ang panawagan ng mga supporter ng Vice President dahil nais sila ito ang pumalit sa Pangulo. Hindi opsyon ng pagbibitiw ng administrasyon ng Pangulo sa pagbibitiw. The President is still working and keep on working for the country. So it is not a option for administration for the President to resign. Ayon kay Castro, hindi rin ibinibigyan ng pagkakataon na pumalit ang Vice President sa Pangulo sa pamamagitan ng ginagawang kilos protest at pagtangka ng propagandista ng mga destabilization na pabagsakin ang gobyerno. Oy, welcome Aya de Guzman Silonga. Long time no see sa Puno Karachi. Gate ni Castro patuloy tatrabaho si Pangulong Marcos para sa bansa kaya hindi ito kailanman maging opsyon sa pagbibitiw sa pwesto. Sandro, banat ni Amy, asal dito na ng kapatid. Hindi ito asal na isang tunay na kapatid. Manila, Philippines, ito ang maraming belta ni House Majority Leader Sandro Marcos at umano'y kataksilan laban sa kanilang pamilya, ang kaniyang tita. Senador Amy Marcos matapos akusahan gumagamit ng droga ang kaniyang magulang na pinangalan ng Ferdinand Marcos Sr. First Lady Liza. Sinabi ni Sandro na walang basihan ng kasinungalingan at paninira lamang sa kanilang pamilya ang mga banat ng kaniyang tita Amy na bahagi ng destabilization laban sa administrasyon upang isulong ang ambisyon nitong pang-politikal. It pains me to see show how the has gone to the point that she resort to a web lies aimed at destabilizing the government to advance its own political ambition. Ano ng batang Marcos? Sinabi ni Marcos na kaniyang pinsan na sina Borgie Lucas Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok at Atty. Michael Marcos Quion ay kanyang napatunayan na walang katotohanan ng pinagsasabi ng kanyang tita Amy. Nakakalungkot na makita ang ginawa niya ito for her to betray her own family, bring a lot of pain to me as a consequence of my respect to her giving my result in public life, ani ni Sandro. At sa karagdagang pambalitang nasyonal, nanindigan ng palasyo na hindi papatulan ng panawagan ng hair follicle test kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito na Malacanang sa hamon ni Senador Amy Marcos sa sumilalim sa pagsusuri ng kapatid matapos ibunyag sa anti-corruption rally na Iglesia ni Cristo na lulong ito sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Castro, ulit-ulit ng Malacanang na hindi
mapapadala ang kaniyang kamay kung ano sinasabi ng maingay. Giniti Castro na matagal nang naresolba ang isyu. Ayon kay Castro, malinis ang Pangulo at hindi nagpapadala sa anumang pagudyok o dulot ng destabilizers at obstruction. Wala kasi aniyang ibang hangad ng mga ito kundi magbigay ng kondisyon at utos kahit hindi ito naayon sa kanyang pagtatrabaho. Karagdagan pa ang balitang nasyonal. DepEd grade 11 at 12 di lulusawin. Manila, Philippines, maring pinabulaanan ng Department of Education DepEd ang naglalabas sa social media na post at tanggalin ang grade 11 at 12 sa school year 2026-2027. Sa paglilinaw ng DepEd, walang katotohanan ng kumakalat na post sa social media tungkol sa umano'y pagtanggal ng grade 11 at 12 para sa year 2026-2027. Sa kumakalat na online post, nakasad ang peking anunsyo ng DepEd simula Hunyo 2020, kilamparan umano ang nagsimula magpatupad ng direktiba. Muling pinaalala ng DepEd ng publiko na mag-ingat sa maging pampanuri at impormasyon mabasa sa online. Huwag ipalo ang mga page na nagbabanggit ng maling impormasyon at i-add na report ang pahayag ng DepEd. At sa karagdagang pambalitang nasyonal, sa batas ng Anti-Poll Dynasty Bill tatapos sa seri ng political family o drama. Giniit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pangangailangan na may sa batas ang comprehensive anti-political dynasty bill upang matuldukan ang toxic political family o drama. Sinabi ni Sendanya sa gitna ng away ng mga membro ng pamilya Marcos kung saan kinakusahan Senator Amy Marcos ng First Lady Liza Analeta Marcos ang kanilang mga anak sa paggamit ng illegal na droga. Dinisendan niya ang pagsabog ni Senator Amy ay nagpapakita na hindi dapat gawing isyong pampamilya ang pamumuno sa bansa upang hindi maapektuhan ang lagay ng bayan. Katwiran din sendan niya ang ilang direktiba pamamayagpag sa political dynasty sa sanina kasalukuyang estado ng politika sa bansa kung saan nadadamay ang mamayan sa agawan nila ng kapangyarihan. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mula Barangay Babang Dupay hanggang Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, Boss M! Good morning, Idol! Ingat sa lahat ng papasok ng ulan ngayon at malamig. Nasa Saudi ito siguro may nakapagbalita na maulan dito sa Barangay Babang Dupay. At sumenyo ang nasyonal na balita ang yung tagapagbalita, Tonton Chavez. Alam nyo ba na marami ang naghahanap at mga gumagawa ng paraan upang hanapin ang nagpapahirap sa ating bayan. Bakit ito ay ang pag-usad ay napakabagal, kumbaga sa ibang mga bansa na ating mga karatig na naungusan na tayo. Kaya naman naghanap tayo ng ilang mga papagtanong-tanungan at lumalabas sa ating mga natanong ay ang kasakiman, yung greedy, ang magpapabagsak sa ating bayan. Sa dito, hindi ang kahirapan na magpapabagsak sa Pilipinas, kundi ang kasakiman sa salapi at kapangyarihan.
Rodilio Esmerna, tamang-tama ang iyong pakikinig. Ang topic na ngayon natin ay ang kasakamian sa kapangyarihan. Yung ayaw bumitiw sa pesto. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng Pilipinas mula 1800s hanggang kasalukuyan, isang pattern na paulit-ulit, hindi ang kahirapan na ugat ng pabagsak ng bansa, kundi ang sakim sa paggamit ng kapangyarihan, yaman at impluensya ng ilang tao. At ito totoo mula noon hanggang ngayon. Yung kasakiman ng kolonyal na pamahalaan sa praeling o oligarkiya, panahon pa ng praile. Ang buhay kinimiya nakasentro sa mga tribo sa Pintambuis, peaceful labor, at monopolyo ng praile, yaman ng bayan, pero napupunta sa ilan, ang kolonyal na opisyal ay malaking lupain, hawak ng simbahan. Nung panahon ito ng Kastila pa, ha? Ang epekto ito, nagdudulot ang malawak ang pag-aalsa, hindi dahil sa kahirapan lang, kundi sa maling pamamahala at pag-abuso. Yung Daguhoy, 1744 hanggang 1829, pinakamatagal na rebellion bunga ng injustice or kasakiman. Ang revolusyon ng 1896, hindi gutom ang nagpasiklab. Hindi gutom ang nagpasiklab nung ang mga Pilipino ay naghimagsik ng 1896. Abuso at katiwalian at pagsasamantala. So therefore, mga kababayan, nauulit lamang ang kasaysayan sa iba't ibang anyo. Sa panahon naman ng Amerikano ng 1898, 1946, mas maayos ang gobyerno pero lumitaw ang bagong mga elite. Pinasok tayo ng bagong sistema, demokratiko sa papel, pero nagpatuloy ang class control. Ilang political class ang binigyan ng kapangyarihan at lupa. Kaya pala marami may lupa ngayon na mayayaman. Siguro ito yung mga nakadikit noon sa mga Amerikano. Epekto na buong oligarkiya, nabuo daw ang oligarchs na hawak ang ekonomiya sa politika. At ang karaniwang mamamayan ay natitiling tagasunod. Hindi ito kahirapan, kundi structural inequality o gawa ng kasakiman. Yung hindi pantay po. Hindi pantay yung dami ng yaman at hirap. Yung mayaman, sobrang unti. At yung mahirap, sobrang dami. Yun yung equality. Inequality. At ito, Rodilio Esmerna, post-war, Philippines, 1946-1960. Maganda sana simula pero kinain ng patronage politics. Pagkatapos ng digmaan, malaki ang pondo ng bansa sa US Rehabilitation Fund. Pero, malaking porsyento ito ay naloko. Sos Mariosi po, Ginoo. Doon pa lang 1946 at 1960, ay talagang ino-opera na itong mga pondo noon pa, ha. Sabi dito sa ating mga na-research, pagkatapos ng digmaan, malaki ang pondo ng bansa, US Rehabilitation Funds. Pero, itong masakit, malaking porsyento ito ang naloko, nawaldas. Tinarakot ng mga opisyal at negosyante. Noon pa man pala mga kababayan Bakit ako nagtataka? Nagtataka ho ang programa ng Tinig ng Masa. Bakit hanggang ngayon ito ay nangyayari pa rin? Ang epekto na dapat sana umulad ng tulad ng Japan at South Korea, pero tayong naiwan. Bakit? Dahil mahirap ang Pilipinas, kundi dahil nasira ang sistema ng governance dahil sa greed and nepotism. Itong nepotism nga pala, tanan mo, nepotism! Sa mga barangay, may mga nepotism din. Research po natin to. Itong nepotism ay pang-nasyonal, kaya dapat ito ipagtuunan ng pansin ng ating mga kongresista at ating mga senador. Isa pa itong nepotism. Ang pinakamalinaw na tungkol sa kasakiman sa panahon ni Marcos na 1965 at 1986, sa unang taon magandang vision pero pagsapit ng Marcelo, nagtagpo tatlong bagay: absolute power, walang transparency at kasakiman. Mga ebidensya at may epekto, mahigit 10 bilyong nawawala at tinatawag na ill-gotten wealth. Crony capitalism, ilan lang ang pinayaman habang bumabagsak ang ekonomiya. 1983 economic collapse, record inflation at pagkakabaon sa utang. Hindi kahirapan na nagpatumba sa bansa, kundi ang katiwalian. Are mga kababayan, ang nagpapatumba sa Pilipinas, isa-isip niyo po itong aking mga binabanggit, ayon sa ating research at pag-aaral.
yung katiwalian, pang-abuso, pang-hoard ng yaman ng iilan. At ang resulta nito, kawalan ng tiwala ng mamamayan, pagbagsak ng piso, at pagbangon ng people power. 1990s, 2000, demokrasya pero pareho pa rin ang ugat ng krisis. Ang number one ay waiting scandal, insider deals for viral issues. Hindi ito direktang kahirapan ang dahilan, kundi greed sa pondo ng bayan. Ito naman case number 2, Hello Garci scandal ng 2004. Pagnanais ng kapangyarihan na magdulot ng pagdududa sa buong electoral system. Naalala niyo po ito, ha? Kaya yung mga sakim sa kapangyarihan at yaman, lagi po silang magkabuhol. History of Islam ng 2013, bilyon-bilyon sa serbisyong politiko pero napunta sa ilan. Naapekto ng buong bansa, hindi dahil mahirap tayo, hindi dahil sa wala tayong pera, hindi dahil kulang ang pera natin, kundi dahil kinain ng kasakiman ang pondo. 2010 to 2020, modern Pilipinas, lumang problema, greed and disinformation. Kahit modern ng ekonomiya na natili ang pinakamalaking banta, state capture at political greed. Ang paghawak ng ilang pamilya sa politika at negosyo. Eto na nga ba eh. Hindi tayo nagkakamali ng research eh. Ay, ganyan po itong mga research nito. Epekto, infrastructure delays, anomalya, health funds scam, PhilHealth, corruption sa procurement, fake news na ginagamit para mapatili ang kapangyarihan. Ang kahirapan na epekto ng hindi ugat, ang ugat ay kasakiman pa rin. Bakit hindi kahirapan na nagwawasak sa bansa? Mas tanong dito, bakit hindi kahirapan na nagwawasak sa bansa? Ang bansang mas mahirap pa sa atin ay umuulad, Vietnam, Rwanda, South Korea at post-war. Bakit? Dahil matino ang sistema at mababa ang korupsyon. Sa makatuwid, kung bababa ang korupsyon, malamang ang ating bansa, sa ayaw at sa gusto natin, uulad tayo. Pero hindi po ito kaya ng iisa lang. Tandaan natin. Kailangan natin yung suporta ng taong bayan. Kahit mayaman na bansa, babagsak sa kapagsakim, mandidirato. Mga halimbawa ng ibang bansa, mga halimbawa ito, Valenzuela. May pinakamalaking oil reserve, bumagsak dahil sa kleptocracy. O si Sri Lanka, bumagsak dahil sa korupsyon. Yung Sri Lanka, tayo pa lagi yung pagkakatulad, pahalintulad. Sri Lanka, napakayaman din bansa, bumagsak dahil sa korupsyon. Ang Pilipinas ay may resources, tao, meron po tayo, lokasyon, meron. Hindi tayo likas na mahirap. Pero ang malaking porsyento ng pambansang pondo ay nawawala. Nawawala! Wala po sa akin, ha? Nade-delay. Ang lupit, ano? Kaya nade-delay, parang hindi malaman kung kanino iaawad. Sus Maria po, Ginoo, Santa Maria, Garapon. Walang takip, walang tapon. Ang oras, 6:29. Ang tunay na banta sa Pilipinas ay hindi kahirapan, kundi ilang taong pinakamamalay sa sariling bulsa. Sa makatumid, may mga tao na ilan na minamahal nila ay sariling bulsa at hindi ang bayan. Habang may kasakiman, may katiwalaan, at habang may katiwalaan, mahirap ang sambayanan. Pero habang may mamamayan nagbabantay, may pag-asang di nila papagtataggubayan ang kasakiman. Ayan mga kabayan, ang pag-asa natin ay mga nagbabantay ng mga tao na may mga pagpapahalaga sa bansa at mayroong puso para sa paglilingkod sa bayan. Kunin mo na, bilhin! Mga late na naulpot na po, pagpauman ninyo, bukas ko kayo babatiin. Minsan kasi pag nire-review ko na itong aking broadcast, nakikita natin na may mga umabol pa. At good morning muna sa ating kaibigang Vice Governor Third Alcala, magandang lalaki, mabait at mahusay tumulong
Kaya naalala lagi natin itong mga chat dito ni Congressman David J.J. Suarez eh. Sa husay din ito sa pagtulong eh sa ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon. Oy, salamat po sa palakpakan. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Magkita-kita po tayo muli bukas. Alas 6 po hanggang alas 6:30. Sabayan po tayo nakikinig sa 90.3 Magic FM. At siyempre kung gusto niyo panoodin, ang kasama sa Facebook Live at sa Ipapawid. Lubos na nagpapasalamat sa inyo panonood at pakikinig. Radio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Ingat, ingat! God bless!